Ay, grabe naman tong isang uhay na to. Yan mga ka-hybrid, oh. Ito po yung tanim namin na super hybrid rice, SL39. Grabe, kapal. Isang uhay lang yan mga ka-hybrid, isang puno lang. Oh. Ito yung sinasabi ko sa inyong pagka kayo ay gumagamit ng fish amino acid. Oh. Ito na, update ko po kayo mga ka-hybrid, no. Ito yung galing sa DA naming tanim, SL39. Ginamitan namin ng fish amino acid hanggang 4 times lang. Yan. Oh, diba? Tingnan nyo naman yung uhay nya. Yan na yun. Oh. Day 74 na mga ka-hybrid. Aming tanim na super hybrid rice SL39. Day 74. Matangkad siya. Magandang araw mga ka-hybrid. Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Okay, so napapansin nyo, ito yung tanim namin na super hybrid rice na SL39 naman mga ka-hybrid. So after namin maka-harvest doon po sa tanim namin na super hybrid rice na Longping 908. So ngayon ito naman, update ko po kayo dito po sa aming tanim SL39. Day 74 na. At ito na po ang resulta. Ang gamit namin na fish amino acid. 4 times lang po kami nag-apply rito. Day 10, day 20, 30 at 40. Yan po mga ka-hybrid. Yan mga ka-hybrid, oh. So update ko po kayo dito mga ka-hybrid. At sana matimingan namin. Ngayon 16 per kilo. So ito day 74 pa, medyo sana pag tumagal ito yung matimingan namin. Umabot po ng kahit at least man lang 18 to 19 per kilo mga ka-hybrid. Ayan. At dati-dati nauna kami ma-harvest. Ngayon ay ito namang SL39 naman namin ay nagpahuli kami sa pagtatanim. Kaya ito po yung naging resulta para dun sa Longping 908 namin. Talagang napaka liit ng chance na talagang kahit dry na siya, mura pa rin ang pagkakabenta. Yan. So mga ka-hybrid. So yan. Maganda na ang development ng aming in-apply na fish amino acid. Ayan. Tapos kung yung protocol namin, so kung gusto niyo pong gayahin, kung nantabayanan niyo po yung aking unang video hanggang ngayon, yung top dress namin, yun na po yung mga ka-hybrid. Wala na po kami in-apply, maintain na lang po ng tubig. Ayan mga ka-hybrid. So napakatangkad. Pansin ko rito sa SL39, matangkad siya. Ayan o. Kita yung siyang ko mga ka-hybrid, oh. Matangkad siya. Talagang ano. So tingnan natin, no. Ito yung binidyo ko, no. Isang uhay lang yan, no. Oh. Napakadami ng butil. Yan. So ayan mga ka-hybrid. So tingnan natin ngayon mga ka-hybrid, no. Kaya lang meron pa rin tayong nakikitang mga stem borer. Yan, na stem borer. Yan, talagang hirap talagang timingan. Kahit gumamit na tayo ng gold rush, bertako, etc. Yan, talagang early stage. Hindi pa rin talaga napupuksan yung stem borer na yan. Kasi ito yung galing sa DA. Siguro naka-apekto yon dahil siguro galing DA. Hindi mismo talaga sa authorized dealer ng bilihan ng SL39. Kaya siguro ganyan. Kahit nag-spray kami ng pang stem borer, para dito may mga uban pa rin, di ba? Talagang kakapitan pa rin. Ayan. So ayan, napakatangkad. So tara dito, no. Punta natin dito sa gawin dito yung para makita nyo rin yung actual. Ayan.
Yan, gumamit din kami ng Solomon. Ito pa, Solomon. Bali wala si Solomon. Ito yung system borer. Yan. So tara, let's go. Ayan, good day. Ayan na po, yung aming tanim na super hybrid rice SL39. Kaya lamang ay meron tayong mga stem borer na kalaban. Ayan oh. Matangkad siya. Ayan oh. Matangkad ang SL39. Ayan. Ayan na po ang aming tanim. Day 74 na yan mga ka-hybrid. Ay talagang ano, stem borer pa rin. Ayun o, kita nyo, mauban-uban. Ayan, sana makapit tayo rito, no? Oh. Day 74, fish amino acid, stem borer, anti-stem borer. Ayan. Yan po mga ka-hybrid, talagang ito yung mapapansin natin pagka tayo ay kumukuha. Siyempre libre kasi sa DA eh. O ayan o. Libre kasi ang binhi ni DA. Kaya tayo ay napapakuha. Ayan. Pero kahit pa paano, less inputs. Di ba? O yan o. SL39. Kapal bungas. Ayan. Di ba? Matangkad siya. Tangkad. Yan po yung update namin dito sa aming tanim na super hybrid rice na SL39. Ayun na po yung development, performance namin mga in-apply and na lahat. Wala na. The rest water management na lang. Ayan. Sana tayo ay tumama man lang tayo rito. Ay grabe naman tong bunga na to. Ayan o. Diba? Isang bunga lang yan. Isang uhay. Grabe. Yan mga ka-hybrid. Ay. So yun lang po mga ka-hybrid. At nantabayanan nyo itong aming tanim na super hybrid rice na aming tanim SL39. Update ko po kayo rito pag susunod na mga araw. At pakita ko lang po sa inyo ngayong araw na to yung actual development, tangkad nung aming tanim SL39. At yung doon naman yung SL12, alamin natin. Hindi natin natabayanan yung pero may nagsabi dyan, taga dyan, nakausap ko, taga dyan yung may-ari, tsaka yun yung bahay niya. Naka 203 sa hektarya hanggang doon, naka-harvest na sila. 203 kabans bags ang kanilang na-harvest sa SL12. Yan po mga ka-hybrid. Tatingnan natin, no? Bablog din natin yan. Yan. So yun lang po mga ka-hybrid, update ko lang po rito sa aming tanim super hybrid rice SL39. Mag-iingat po tayo at God bless, happy farm everyone.